I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan, mayroon tayong updates, video upload sa inyong lahat. Sa nagtatanong kung ano daw ay ibig sabihin ng DAMAC, yan ang isang kumpanya na kung saan ay mag-i-invest sila dito sa Pilipinas, no? So, pakinggan mo na lang po itong video ko. Shout out po sa iyo, ma'am. May nag-comment kasi sa comment section, ano? So, kabuuan po ng lakad ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa Abu Dhabi. Ano ba ang resort? Of course, guys, maganda ang resort dahil ang Pangulo, working visit niya po yan. So, ibig sabihin, hindi na mawala po ang encouragement sa mga businessman leaders sa bansa na yan. No, hindi naman po nabigo ang Pangulo. Kaya, congratulations in advance, Mr. President. At hindi lang po siya, no? Talagang lahat po yan, kung nakikita natin sa litrato, lahat po yan mga world leaders, mga kababayan. Ito pa yung mga highlights bago nyo panoorin po, yung reporting on duty ni Yusek Castro. Ayan, oh, grabe. Biro nyo yan, mga kababayan. Mga prominenteng mga tao dyan ang dumalo. Mga world leaders, ika nga, isa na dyan ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At Abu Dhabi's Sustainability Week, we join leaders from around the world to move sustainability from commitment to action. I take pride in seeing the Philippines represent at the Syed, sabi dito, I take pride in seeing the Philippines represented at the Syed Sustainability Prize by Camarines Northeast Senior High School. Their work shows that meaningful solution can begin our classroom and reach beyond our shores. In nation gather here in Dubai, sustainability is no longer an aspiration. It is a shared responsibility, and the Philippines is ready to lead, to partner, and act. Abu Dhabi, United Emirates. Ayan, to 1 day ago, mga kababayan. Yan po, oh. Wow. Grabe, ano? Yan po ay mga world leader. Alam nyo guys, no? Nakikita ko. Hindi rin talaga basta-basta yung umatin ka dyan na anga-anga. Tapos paitok-itok yung English mo. Hindi po basta-basta yan, eh, no? Kung wala kang stock knowledge or katalinuhan or magaling na tao tulad ni PBBM, ano naman kaya ang sasabihin mo dyan? Magmumukmuk ka sa isang tabi. O diba? Hindi mo alam ano sasabihin mo. Pero si Pangulong Marcos Jr., kahit saan anggulo guys, kahit interview man yan, without script, go. Ang galing niya talaga, sa totoo lang. Hindi talaga magpapahuli ang Pilipinas. So I think, itong working business niya sa Dubai, correct me if I'm wrong, ay nag-iisa lang yata ang Asian na dumalo. Walang iba kundi ang Pilipinas. Ay, grabe to guys, kakaiba na ito. So, magandang balita para sa atin lahat yan, mga kababayan. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo guys itong reporting on duty ni Yusek Castro sa mga resulta ng lakad ni Pangulong Marcos Jr. sa Abu Dhabi. Thank you for watching. Eto na. Halina't pag-usapan natin ang mga naganap sa biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang working visit sa United Arab Emirates. Isinagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang working visit sa Abu Dhabi, United Arab Emirates upang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas sa kanyang katuwang na international partners sa kalakalan, depensa at pagsusulong ng sustainable development. Nakipagpulong kay His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan upang talakayin ang ugnayang Pilipinas, UAE. Sinaksihan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation at ng Comprehensive Economic Partnership Agreement, ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa Middle East na magpapababa ng taripa at magpapalawak ng merkado. Dumalo ang Pangulo sa opening ceremony ng Abu Dhabi Sustainability Week 2026. Nakatuon ang pagtitipon sa paghahanap ng solusyon para sa climate change, renewable energy at sustainable development. Nakipagpulong
Nagpulong ang Pangulo sa Damak Digital upang talakayin ang kanilang pamumuhunan sa Pilipinas, kabilang ang pagtatayo ng pinakamalaking data center sa Laguna at pagtataguyod ng Pilipinas bilang hub para sa data centers, cloud services at AI-driven technologies. Wow. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na kumustahin ang Filipino community sa UAE at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapakanan, kaunlaran at pagkakaisa ng mga Pilipino sa ibang bansa. Naging produktibo, makabuluhan at nagbunga na magagandang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. O, di ba guys? Ayan, ang kabuuan kung ano po ang nangyari sa lakad ng ating mahal na Pangulo, which is ang kanyang working visit dyan po sa UAE. Doon sa nagtatanong about Damak, panoorin mo po ito nang sa ganon malaman mo po kung ano ang ibig sabihin. Kasi may nagtatanong sa comment section anong klaseng investment. So, ito na po ang mag-explain itong video na ito. Hindi lang yan mga kababayan, kundi ito po yung kabuuan na magandang nangyayari sa kanyang lakad dyan sa UAE. Okay? So, dahil dyan, basahin ko lang ito mga kababayan. Ayan Dito mga kababayan, mas pinatibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ugnayan at mga kasunduan sa kalakalan, depensa, sustainable development sa Abu Dhabi, which is ang UAE, matapos ang kanyang working visit sa bansa. O, di ba? Ayan po ang sagot ko doon sa nagtatanong sa mga lakad ni Pangulong Marcos Jr. Ano ba ang resort? Yan po ang resort. And this is good news for everybody. At mayroon tayong naunang video dyan. Okay? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Thank you. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. There's more. Follow me guys and likes. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye.